puri ng Panginoon. Sa ating pong pagpatuloy po, praise God, ay binabati kayo sa pagmamahal ng Panginoon, sa kabutihan ng Diyos, na Diyos ay patuloy po na naghintay, nagabay sa atin kapag tayo po ay hindi magsasawa sa Kanya. Praise God! Kapag hindi tayo magsasawa para sa Kanya, sa pagpupuri, sa pagsamba, sa pangaral, sa pagpupuri, sa pag-aawit, at magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos na buhay. Amen ba? Uli lang naman natin Panginoon. Hallelujah! Glory to God, Lord to God. Hallelujah. At before we go, is there any prayer request? Bago tayo ay magpatuloy, kung mayroon pong kahilingan sa Panginoon, ating pong bigyan daan. Praise God. Kung wala na, salamat sa Panginoon. Narito po si Sister Pili, Hallelujah Solis na ayon sa kanya ay ang Panginoon na tulong sa kanya. Salvador Edward, praise God, naging matagumpay ang Panginoon. Amen, puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. Ang Diyos ay magpagaling sa kanya sa labing pusong ko. Puri ng Panginoon. At tayo po ay tatalakay ng salita ng Panginoon. Ang pamagat ay perilous time. Ang perilous time ay naririto na po sa ating kapanahunan. Kaya dapat nating idulog sa Panginoon, idalangin sa Panginoon na ililigtas tayo ng Panginoon. Ngayon magpapurihan na natin Panginoon. Hallelujah! 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 Praise God! Praise God! Tayo po ay manalangin po sa ating Panginoon. Mapagpalang Ama, Diyos na mahimala. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan po, Panginoon. Ikaw magliligtas sa bawat isa po, Panginoon. Salamat po, ikaw nagpagaling kay Brother Eduard, Panginoon Solis. Salamat po, ikaw nagpagaling sa lingkod sa bawat isa na rito. O God, sa bawat isa na dumudulog. O God, na langit sa iyong pangalan, Panginoon. Hindi mo bibiguin ang iyong mga anak na tumutulog, malapit sa iyo. Dahil ikaw po ang nangako, Panginoon, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not, according sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Yan ang telephone number namin pong pinapangawakan na magpakita kami himalat kababalagan na hindi namin nakikita. Kung kami, Panginoon, dumudulog, lumapit sa iyo po, Panginoon, at anumang mga sagabal, anumang mga hadlang po, Panginoon, sa umagang ito, o God, aming pong sinasaway, aming pong inatalayan sa lugar nito, in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ, bless everyone. Let your Shekinah glory, Panginoon. O God, dwell upon this place, po, Panginoon. Fill everyone with the Holy Ghost fire. O God, thank you, Lord, most for the beautiful weather that you gave to us. Magandang panahon, Panginoon, bigay mo sa amin po, Panginoon. Salamat sa iyong liling. Salamat po sa iyong malalang presensya, po, Panginoon, Lord. O God, hallelujah. Habang pinupuli ka namin, pinapasalamatan po, Panginoon. Ikaw mabigay ng kagalingan, kasiyahan, Panginoon. Kalusugan sa iyong mga anak, mga Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Lahat mo sabihin, in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Praise God. Puri ng Panginoon. Amen and amen. At makapo tayo. Praise God. Puri ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Ang pagliligtas ng Panginoon, patuloy po kung tayo po ay dadalangin sa Panginoon. Praise God. Nangyari po sa Titanic na ilang taon na alipas na. Yung 1800 ay nalubog ang Titanic. Ngunit sila nalangin sa Panginoon. Ang nalangin sa Panginoon, niligtas ng Panginoon. Mayroon po nagsasakripisyo rin sa Panginoon. At habang tayo naghintay sa pagbalik ng ating Panginoon, dahil ang panahon ngayon ay mapanganib. So kailangan natin magbigay ng pasalamat, magbigay ng patotoo, magbigay ng saksi, at huwag tayong titigil bilang mga witnesses ng ating Panginoon. So ang ating pong paksa ay perilous time. According to 2 Timothy chapter 3 verse 1, this know also
that in the last days, perilous time shall come. Perilous time shall come. Itong kapanahonan ito. Ang sabi po sa Tagalog, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong kaguluhan. Sa mababaw ng mga kataga ay kaguluhan. Ayon po sa Griego, ang perilous time ay tsakilos, tsalikos, o hindi ibig sabihin hard, kahirapan, perilous. Yan po ang mga kaguluhan, kapighatian, full of rest. Puno po ng kapanganiban, anhasaldos, mga kahirapan at mga kapighatian, mga kapaitan sa buhay, at marami po nangyayari na dapat ating pong mapagawagian, hard to bear, mahirap pong ating pong madala o ating pong magampanan ay mga kaguluhan o ang mga troublesome o ang mga kapigatian, mga kalupitan sa mundong ito. Kaya ang ating pag-asa ay ang pagdulog sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Ang pagdulog sa Panginoon. Balita lang na ito po, ang balita ayon po sa news na update ay ilan po ang ayon po sa Makay as per US Geological Survey, the death toll in Myanmar like surpass 10,000. Yun po ay dahil po sa powerful earthquake na nangyayari po sa Myanmar. Powerful earthquake. Yung ating kinakabahan dito po sa Pilipinas magkaroon ng earthquake. Kaya ating pong idudulog sa Panginoon na iligtas tayo. Amen ba? Idulog sa Panginoon. Ito ang nangyayari hindi lamang sa Myanmar, sa Japan, sa iba't ibang lugar. Dahil sinabi po ng Matthew chapter 24 verse 7, for nation shall arise against nation. Ang bansa laban sa bansa, kingdoms against kingdom, kaharian laban sa kaharian, and there shall be famine and pestilences. Mayroon pong kagutuman, peste, mga salot, and earthquake in diverse places. At lindol. So ang kinakatakutan po dito po sa Metro Manila na kung papalok ang tinatawag na matinding earthquake o sinasabi nilang big one. So, kung tumama sa kanila at maraming namatay, libo-libo ang namamatay, nung nakaraan lang Yolanda ay libo-libo rin ang namamatay. So, ang salita ng ating Panginoon na tinutukoy ang perilous time ay kailangan nating idulog sa Panginoon at ating buhay na tayo po ay ingatan ng Panginoon. Amen ba? Naniniwala ba tayo ingatan tayo ng ating Panginoon? Amen? Ililigtas tayo ng Panginoon? Amen? Hallelujah! Kaya ang panganib po sa mundong ito ay hindi po katakataka ay nakasulat po sa banal na kasulatan. Lindol, kagutom, piste, itong mga kaya yung COVID-19, yung coronavirus ay piste yan. At mayroon sabi na inabalita na magkaroon ng lockdown tayo dahil mayroong piste. Kaya pray natin sa Panginoon na lumayas ang lockdown, lumayas ang mga karamdaman na yan, tunawin ang mga karamdaman, mas matindi pa daw sa COVID-19, ngunit ating idulog sa Panginoon. Idalangin sa Panginoon na hindi magwagis sa tanas. Hallelujah! Kung mayroon kapanganiban man na nangyayari sa mundo ito, mayroong Diyos na makapangyarihan na may hawak sa lahat ng mga bagay na iligtas niya ang kanyang mga anak na nalangin araw at gabi. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah!
So, ito po ang mga pangyayari, ang balita na kung saan nakakatakot na nangyayari. So, di ba kayo matakot na ang big one ay mangyayari at marami po ang mamatay? Libo-libo ang mamatay. Ang COVID-19 lang ay dami na pong namatay. Worldwide, ay million po ang namatay. So ngayon, laganap ang mga sakit dahil po sa mas matindi pa daw sa COVID-19. So ano ang gagawin natin? Ang gagawin talaga natin, bubulog sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Lord, protect us, O Lord. Iligtas mo kami, Panginoon, sa anumang mga kapanganiban. So ang mga pangyayari o karakter, kaugalian ng kapanahunan ngayon, ay po sa mga kasulatan, ang sabi, for men shall be lovers of their own souls. Ang mga tao ay maibigin sa kanilang mga sarili. Yan ang propesya ng salita ng Panginoon na itong mga kapanahunan sa ating huling kapanahunan, ang mga tao ay maibigin sa kanilang sarili. Makasarili, tumutukoy yun. Makasarili. At hindi lang makasarili, kubitos. Ibig sabihin ng kubitos, yun ay mainggitin. No? Mainggitin sila. At kung mainggitin, palalo, mayabang, mga pag-alimusta, blasphemers, as disobedience to parents, unthankful, unholy. Bakit naging mapangalit ang panahon? Dahil ang tao ay purong kahambugan, kayabangan, at pag-alimusta sa kanyang kapwa. Pati nga sa Diyos, inalimusta ang Diyos. Kaya nalubog ang Titanic dahil sinabi na nga ay gumawa, sabi ay hindi daw lulubog ang Titanic kahit kay Diyos. Sipin mo yun, pag-alimusta sa Diyos. Naalala ko, yung dating presidente natin ay sinabi niya na istupido daw ang Diyos. Bakit nangyayari ganyan? So ano ngayon siya? Nilipis na ngayon sa ibang bansa. So hindi na dapat natin mabibiro ang Diyos. Diba? Dahil sabi sa banal na kasulatan sa Galatia chapter 6, verse 7, God is not back. Ang Diyos ay hindi pwedeng bibiruin mo. At ang sabi niya, what you sow, you will reap it. Sa iyong mga ginawa, aanihin mo. Kaya, nais po ng Panginoon na tayo ay magbabantay sa ating ginagawa, sa ating mga sinasabi. At ang sabi, walang pagpapasalamat, walang kamanalan, walang pagsunod sa Diyos sa kanilang mga magulang. Sumasunod ako. Bakit sinasabi sa propesya nito? So ang mga kabataan ngayon ay disobedience. Kaya hindi ka nakataka na mga kabataan, maliit pa lang ngayon ay nabubuntisan na. Maliit pa lang ngayon ay panangura na, lumalaban sa mga matatanda. Yan ang sinasabi ng Pinilostan. Kaya nga, ang turo na salita ng Panginoon sa Kalutaan chapter 22 verse 6, na train up a child the way he should go when he is old, he will not depart from it. Tuturuan natin ang ating mga anak habang sila ay lumalaki para sila ay hindi lalayo sa ating mga itinuturo. Amen. Puri natin ang Panginoon. Salamat ng Panginoon. Hallelujah! Yan po. So, walang pagpasalamat. Kaya bear in mind na ang nais po ng Panginoon ay magpapasalamat po tayo sa Kanya. Ako.
Magpapasalamat po tayo sa Kanya dahil yan ang sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. And everything give thanks. And everything give thanks. Ang lahat ng mga bagay pasalamatan natin sa Panginoon. Eh, diba? Puri natin ay, kung nakatanggap ka ng pagpapala, pasalamatan ko sa Panginoon. Ano ang natanggap ko? Pasalamatan ko sa Panginoon. Na magpatuto ko sa Panginoon. Hallelujah. Magpapasalamat ko sa Panginoon. Sa ating buhay. Hallelujah. Amen? So, ang sabi, walang kabanalan. So kung walang kabanalan ang kapanahunan natin ngayon, kinakailang hindi natin sundin ang kanilang asal. Without natural affection, walang tunay na pagmamahal. Wala nang natural na pagmamahal. Pero binabati ang mga Pilipino daw ay hospitable. Salamat naman sa Panginoon, Pilipino daw hospitable. Higit sa lahat, kapag siya ay nagiging Kristiyano, hindi lang hospitable na magtanggap, kinakailangan nandyan ang tunay na pagmamahalan. Hallelujah! Sa ating Diyos, amen? Ang walang pagmamahal ay walang Diyos. Sabi po sa 1 John, chapter 4, verse 8, he that loveth not knoweth that God, for God is love. So, dahil sa mapanganib, truth breaker, ibig sabihin hindi gumaganap sa mga ipinapangako. False accuser, mapalabing-angin, incontentent, hindi na nasiyaan. Kaya ang siya sa Panginoon, first manlupit, despiser of those that are good. Makalpusta sa gumawa ng mabuti. Gumawa ng mga tao ng mabuti. Alipustahin pa. Traitor. Hindi gumaganap sa kanyang mga sinasabi. Hindi matigas ang ulo. High-minded, mapagmataas. Lover of pleasure more than lovers of God. So ang kapamaliban sa kanilang panahonan ngayon, ang mga tao ay mahilig sa kalayawan kaysa Diyos. Hello? Kapag ikaw ay mahilig ka sa kalayawan kaysa Diyos, nakatugma ka sa salita ng Panginoon na mapanganib. Kailangan wag natin sa ayunan ang takbo ng mundo. Kailangan sundin mo ang salita ng Panginoon upang iligtas tayo sa kapanganiban. Amen ba? So ang sabi sa verse 5, 1 Timothy chapter 3 verse 5, he being a form of godliness, na mayroon siyang reliyon, mayroon siyang kinikilalang Diyos, but denying the power of, hindi ginaganap ang mga alituntunin noon, ang mga utos nito, ang kapangyarihan noon. So sinasabi, from such turn away. So ang gumaganap sa mga uring karakter, kaugalian na yan, para hindi ka mahawaan, layuan mo sila. Amen, pagkakita natin ng Panginoon. Ibig sabihin, huwag mong patulan. Kapag ang tao ulol, patulan mo, maging ulol ka rin. Totoo yan. So, ibig sabihin, huwag mong patulan. Layuan mo yan. Kumaya ka. Pangalan nito. Yan. So, dahil mapangalan na panahon kayo. Yan ang gusto ng Panginoon na mabigyan tayo na aral na salita ng Panginoon. So, ang sabi po, dahil sa mapangalan ng panahon, bakit ang nangyari yan? Ang sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Itong kapanahonan natin ngayon, itong huling kapanahonan ngayon, hindi na lang magpatuloy ang tao sa mabuting aral. Hindi na lang magpatuloy sa magandang aral. Bagkus, ano sabi dyan? But after their own lust. Dahil sila ay sumusunod sa kanilang pita ng kanilang laman. Kaya nga, marami narinig eh. Marami po mga
bastardo, lapastangan, dahil sumusunod sa kanilang layo ng kanilang laman. Dahil ano dyan? They heap to themselves pictures, itching ears. Ibig sabihin, binabalik nila ang kanilang sarili sa gusto nilang magtuturo sa kanila. Ayaw ko yan sa magtuturo ni Pastor yan dahil sinisita ko. Gusto ko na walang magsita sa akin. Yan ang sinasabi. Kaya nung pangalibang panahon, ang mga tao na ayaw makinig sa aral na tama, nakatugma sila sa banal na kasulatan ng propesya. At ano sabi? Kati-kati ang kanilang tainga. Ay ibig sabihin kati-kati, natulig sila. So ang mga taong ayaw sumunod sa salita ng Panginoon, ayaw makinig sa salita ng Panginoon, parang nakatingan ng tainga. Hindi sila makatagal sa pagilig ng salita ng Panginoon. Kapag ang mga ugali natin na hindi ka matagal sa salita ng Panginoon, parang nainitan ka, parang napapasok ka, ibig sabihin, ikaw nakatugma sa banal na kasulatan na dahil sa kapanganiban, sinasakayunan mo. So, ang sabi na salita ng Panginoon, sa verse 4, they shall turn away their ears from the truth and shall be turned into fables. Layuan nila, itinakwil nila ang katotohanan sa pagilig na katotohanan at patungo sila sa haka-haka, sabi-sabi, pintong walang bait sa sarili. Kasi sabi nito, sabi ni ganyan, sabi ni Tarpulano, sabi ni Luluko, alam niyo po, ang pundasyon ng ating pong kaligtasan hindi na ayon sa sabi-sabi. Ang pundasyon ng ating kaligtasan ay sa pamagitan ng mga utos ng banal na kasulatan ng salita ng Panginoon na ating sundin, hallelujah, na ating gaganapin, hallelujah, dahil nagsabi ng Panginoon, for the word of God is quick and powerful. Ang salita ng Panginoon mabisa at makapangyarihan. Ngayon, para natin ang ating Panginoon, hallelujah, glory to God. Mabisa at makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Kaya, para hindi tayo maligaw, kinakailangan magpatuloy po tayo sa salita ng Panginoon. Amen ba? Para tayo, hallelujah, hindi magsasawa, patuloy tayo sa, hallelujah, sa saliksik ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, ang mga tao na ayaw po makinig ng salita ng Panginoon, nakatugma sila sa banal na kasulatan. Ang ayaw sumunod sa salita ng Panginoon, nakatugma sila sa banal na kasulatan. Kaya kailangan natin iwasan sila. Amen? Kasi kapag hindi mo sila iwasan, mahahawaan ka. Hawaan ka na. Kapag iniidolo mo tao ngayon na hindi naglilingkod sa Panginoon, maging ganun ka rin sa kanila. Ang ating iniidolo, ang ating sinasamba, walang iba, si Jesus Christ. Walang reliyon magliligtas sa atin, kundi si Jesus Christ ang magliligtas sa atin. Amen, malamanan ng ating Panginoon. Hallelujah! Yan po. Praise God. Kaya, ang sabi po ng Deuteronomy, chapter 4, verse 29, 30 and 31, but if then, from thence thou shalt seek the Lord thy God. Kaya, sa ganon, hahanapin mo ang Panginoong Diyos. Hahanapin natin. Kaya nga sinabi ko kay Jomar, sino magpagaling sa iyo? Minsan sasabi niya, si Mama Mary. Hindi magpagaling sa iyo si Mama Mary. Sino magpagaling sa iyo? Si Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi si pastor, hindi si sino ang magpagaling, ang magliligtas sa atin si Jesus Christ. Kaya hanapin natin ang Panginoon habang matagpuan natin siya. Ang sabi niya, thou shalt find Him if thou seek Him with all thy heart and with all thy soul. Hahanapin mo ang Panginoon. Hahanapin mo habang matatagpuan mo siya. Amen? Hahanapin natin ang ating Panginoon. Huwag natin sa ating hanapin sa ating kapwa.
kundi sa ating The great hallelujah, pagsaliksik sa salita ng Panginoon saan ating matutagpuan sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ay ang magtuturo sa atin ang tamang daan, ang tamang Diyos, hallelujah, ang tamang katotohanan na magbigay sa atin ng kabutihan at kaligtasan. So ang sabi, when thou art in the tribulation, nas kapigatian ka man sa kapanganiban ka, and all these things are come upon thee. Kung mangyayari man ang mga kapanganiban, mayroong mga kapigatian man, itong huling kapanahonan, even this latter day, if thou turn to the Lord thy God, kung pagbabalik loob tayo sa Panginoon Diyos, and shall obey unto His voice, pakinggan mo ang busis ng ating Panginoon. For the Lord thy God is a merciful God. At sabi nila, kung ang Diyos ay mahabagin, bakit maraming namatay? Bakit maraming namatay kung mahabagin siya? Dahil hindi nila hinahanap ang Diyos. Ay, hindi nakikinig. So, ang sabi niya, He will not forsake thee. Kapag hanapin mo ang Diyos, hindi kanyang itataboy. Neither destroy thee. Hindi kanyang ipapahamak. Hindi kanyang ilagay sa kasiraan. Nor forget the commandments of thy Father, which He swear unto thee. Hindi niya kakalimutan ang mga ipinanatan niya, ang kanyang ipinangako sa ating mga magulang. Hallelujah! Hallelujah! Sa ating magulang sa pananampalataya sa Panginoon na walang iba, praise God, na ating mga magulang na masunurin mula kay Abraham na siya ang father of faith na masunurin na hindi niya pinagkait ang kanyang sarili kahit ang kanyang anak na alis sa Panginoon kahit dahil kita na ang Diyos ay makapangyarihan tutugod sa mga pangailangan kahit tinawag siya God will provide. Amen. Amen? Amen. The great God will provide. So, ayon po sa Luke chapter 12 verse 15. For He said unto them, at sinabi ng ating Panginoon Jesus, take heed, mag-ingat ka. Mag-iingat. Ako. Beware of covetousness. Tandaan natin, mag-ingat ka na ang mga kasakiman. Masama yan. For a man's life consisteth not in the abundance of the things he possesses. Ang buhay ng tao ay hindi po nababatay na siya'y mayaman, na siya mayroong kotse, na siya mayroong bunggalong bahay. Mapakalit ang panahon, hindi mo pagmalaki ang kotse mo. Hindi mo pagmalaki ang bungalow mong bahay. Hindi mo pagmalaki ang kayamanan mo. Dahil ang buhay ng tao, hindi nababatay sa tinatangkilik niya ng mga bagay sa kasaganan ng buhay na ito, kundi sa pagkilala sa tunay na Diyos. Hallelujah! Amen! Na walang iba si Jesus Christ. Yan po ang kailangan. So, itong huling kapanahunan, kapag hindi natin kinikilala ang tunay na Diyos, Ako. ilagay tayo ng Diyos sa kapahamakan. God will permit the distraction. Kaya marami na po namatay sa lindol, sa baha, sa pistik, mga karamdaman. Na nagpapatunay na ang Diyos ay pagliligtas sa mga tao dumudulog sa Kanya. So, ang sabi po, sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 10, dahil sa huli kapanahonan kapanganiban, nandyan ang mapanglinlang with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. So, ang itong huli kapanahonan ay marami pong manglilinlang, mandalaya, na hindi nga sa katuwiran, hindi iniibig ang katuwiran sa kanilang kapahamakan. Dahil ano? Because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Para maligtas sana sila,
sila dahil hindi nila tinanggap ang katotohanan sa salita ng Panginoon sa mga nakasulatan na siya ang daan, katotohanan at buhay. Sabi sa John chapter 14 verse 6, siya ang daan, katotohanan at buhay. Hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Kaya sabihin mo, kaibigan, tanggapin mo si Jesus Christ. O, kilala mo si Jesus Christ. Tinanggap mo na ba siya? Tinanggap mo. Paano mo siya tinanggap? Sa salita. Hindi lang sa salita, hindi kaya sa gawa. You need to accept Jesus Christ in word and in deeds and obeying His word. Inupurin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Tanggapin natin si Jesus Christ. Sundin natin ang Kanyang mga salita. So sinabi sa verse 11, and for this cause, dahil na hindi nila tinanggap si Jesus Christ, ang katotohanan, God shall send them strong delusion that they should believe alive. Nakahulugan, mga kaibigan, mga kapatid, kapag hindi mo tanggapin ang katotohanan, hayaan ka ng Diyos sa kapahamakan. Hayaan ka ng Diyos na naroon sa kalito-lituhan. Mahayaan ka ng Diyos sa pagkalito-lito, sa kaguluhan, sa mga lahat na hindi pag-uunawa at paniniwalaan ang mga kasinungalingan. Sa totoo po, ang dami ng kasinungalingan ngayon. Marami kasinungalingan na tuturo. Marami kasinungalingan na si Jesus Christ daw, hindi Diyos, tao lang. Jesus Christ ay maliit na Diyos. Si Jesus Christ ay, ano lang yan, isinilang lang siya. Ang tunay na Diyos ay Espiritu. Oh, Espiritu ng Diyos. Ang layunin na isinilang ang Diyos, para po, ay maibubo ang banal na dugo. Ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay hindi isinisilang. Ngunit ang Diyos ay nagkatawang tao. Yan ang misteryo. Amen ba? So, dahil sa kapanganiban na kapanahunan, yan ang tula sa mga kasulatan na gawa o ng kasalanan. Bakit nagkaroon ng kapanganiban, kaguluhan at kasiraan? Because of sin. Ang dahilan doon dahil sa kasalanan. Dahil kung walang kasalanan, walang kapanganiban. Nagkaroon ng kapanganiban dahil sa kasalanan. Pinahintulutan ng Panginoon ang kaguluhan, pinahintulutan ng Panginoon ang kasiraan, pinahintulutan ng Panginoon kasinungalingan, pinahintulutan ng Panginoon ang kamatayan dahil hindi tinanggap ang katotohanan. Salamat sa Panginoon dito sa Pilipinas, tinawag kayong Christian nation. Salamat sa Panginoon, ang bansang Israel. Hallelujah! Inikilala ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. At malapit na darating ang Panginoon. Amen. Do you believe na malapit na darating ang Panginoon? Dahil na naghahanap na nakahula sa mga nakasulatan. Tandaan natin, ang plano ng Panginoon ay iligtas niya ang kanyang mga anak na lumalapit po sa kanya. Amen. Ang hindi lumalapit sa kanya, anak sa labas. Hindi ba? Mayroong anak sa labas, mayroong anak sa loob. Hindi ba? Bakit mayroong ba anak sa labas, anak sa loob? Mayroon. Wala. O, titingnan mo ang kasaysayan ni sila sa loob sa kasing mayaman. Hindi ba? Sa Luke chapter 16, verse 19 to 21, sabi ni Abraham, sabi niya sa mayaman, anak, mayroong pagitan dito, hindi pwede makapunta din sila sa roon. Kasi may request ng mayaman eh. Tinawag rin siya anak. Ibig sabihin ng mga anak sa labas, mayroong anak rin talaga naroon po sa kaparusahan. So hindi nakakahulugan na anak ka ay may katibayan ka, kinakailangan anak na masunurin. Amen ba? Hallelujah. Amen ba? Anak, hallelujah, sumusunod sa salita ng Panginoon. Tinatanggap ang salita ng Panginoon. Lord God. Kapag hindi mo tinatanggap ang Panginoon, kaya sinabi sa Hebrew chapter 3 verse 19, so we see that they could not enter in. Dahil nakita natin na hindi sila makapasok sa buhay na walang hanggan, sa eternal life, dahil sa hindi sila mapaniwalain.
Because of unbelief. Alam mo, kapag nanatili po tayo na hindi naniniwala, ang ating kababayan hindi naniniwala, hindi talaga sila makapasok. Hindi sila makatanggap ng kaligtasan. So, habang ayaw po ay buhay, huwag kang tumigil sa pagbigay ng balita. Huwag kang tumigil sa magpahayag ng salita ng Panginoon, tanggapin mo si Jesus Christ. Kailangan sundin ang araw ni Jesus Christ. Tanggapin mo ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Walang ibang magliligtas sa ating Jesus Christ. Hallelujah. Huwag natin kakaya si Jesus Christ. Amen. Amen. Yan ang hangad po ng ating Panginoon. Dahil sa kapanganiban ngayon, ang sabi po, sa 1 John chapter 2, verse 15, 16, and 17, dahil sa kapanganiban, bakit ang mapapariwara ang tao dahil iniibig ang layaw at ang mundo. So, ang sabi dyan, love not the world, neither the things that are in the world. Kaya may nilagyan mo ng caption, ang dami mo, madaming kotse niya. May barko siya, mayroon niya sa yate, may maganda siyang bahay. Iniibig niya doon. Bakit sasaba ko dyan? Magkaroon ba ako ng magandang Bahay. magandang buhay sa mundo ito. Alam niyo po, ang prosperity sa mundo ito, hindi nababatay na nailigtas ka sa prosperity mo. Kasi ang mundo ay magbigay ng prosperity rin. Pero ang tunay na prosperity dahil sa akin Jesus Christ. Ikaw yan. Na maginawa ang buhay mo talaga kay Jesus Christ. Hindi siya sinabi sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh to steal and to destroy, but Jesus Christ, that He come that He might have life more abundantly. Pumunta rito ang Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay na kasiyasiya. Kaya, binababala po sa sangkatauhan na huwag natin ibigin ang mundo. Kristo. Sabihin mo sa tabi mo, huwag mong ibigin ang Huwag mundo. kong ibigin ang mundo. Dahil yan ang magpahiwalay sa iyo sa Diyos. Salamat sa Panginoon, narito ka ngayon. Hallelujah, palakpan natin ang Panginoon. Palakpan natin ang Panginoon. Salamat natin sa Panginoon para hindi tayo mapahaling nalagay sa kapanganiban. Ang sabi dyan, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Ang sino mang nagmamahal sa mundong ito, ang pagmamahal ng Ama ay wala sa Kanya. So, ibig sabihin, kapag ipinapalit mo ang Diyos sa mundong ito, wala nang Diyos sa iyo. Wala nang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Bakit kaya? Sabi nila, wala nang Diyos eh. May Diyos tayo. Kapag sinasabi mo walang Diyos, mangmang, ulol ang tao na walang Diyos. Mang. Sabi po sa salita ng ating Panginoon sa Psalms 14, sinabi ng ulol na tao, the fool said, there is no God, there is none that doeth good. Walang iwan doon. Kaya ang mga tao mga baliw, wala na sa sarili nila. Wala na. So, ang sabi dyan, ang nagmamahal sa mundo, ang sabi dyan sa verse 16, for all that is in the world, ang lahat na nasa mundo, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, is not of the Father, but is of the world. So, tandaan natin, dahil sa makapanganiban ng panahon, nandyan po. Bakit hindi mapanganib? Dahil ang tao ibigin ang layaw. Yan ang tinatawag ng lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Amen. Di ba? Titingnan mo ngayon, dahil sa pride ng mga tao, gusto na manalo siya bilang, anong gobyerno, mayor, para sa manalo na presidente. Sisiraan sila. Di ba? Yan sila sa pride. Siraan na yung gobyerno. Hindi na sila, patayan nga sila eh. Kaya kasi nasabi nga, sa dear country, sabi kayo mga pastor, huwag na pumasok sa pagkapolitiko. Magpapastor na kayo. Kasi politiko na dyan talaga yung kalunihan mo. So, at sabi ng Panginoon, hayaan mo sila, ipag-pray natin sila, kahit mga nito, pwede kayo, pero mga pastor hindi dapat yan.
kapag pastor ka, bangahan ka ng salita ng Panginoon. Hindi ka makapag-iligod sa dalawang Panginoon. Amen. Amen ba? Wala ka na ng ating Panginoon. So, ang sabi na, yan ang lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Yan naging mapanganib. Kapag sundin mo sundin mo yung kayabangan, Wala ayaw na. kang tumanggap na katotohanan. Ayaw kang tatanggap ng katuwiran. Amen. Amen. Kahit na itinutuwid ka, sinusunod mo pa rin ang gusto mo. Secret ko. Secret ko lang. Di ba? Sinusunod pa rin ang gusto niya. Kasi yan ang pride. Dahil ang pride, mukha ni Satanas yan. Masama The yan. image of Satan is pride. Kapag pinapairal mo yung kayabangan, you are the image of Satan. Masama yan. Diba? Si Jesus Christ, ang image niya ay full of humility, mapagpakumbaba, kung natin ang pahin. Mapagpakumbaba siya. Kaya kapag mapagpakumbaba ka, ang image mo si Jesus Christ. Kapag mayabang ka, ang image mo ay Satanas. Kasanan. Kaya maraming away-away. Nagpapatayan, may balita lang lang, buhay-bulak ka, ilambos. Dahil dahil, ano yan, tunggalin niya sa pagkapolitiko. Oh. Yung ang mga mayabang at saka mga skin, yan tinatawag na crab mentality. Gusto niya na siya ay angat, kapag may angat, gusto niya ay hatakin pababa at siya ay angat. Di ba? Yan ang pagmamahal sa mundo. Kapag minahal mo ang mundo, mayroon kang crab mentality, gusto mo ikaw lang at siya ay mabagsak mo. Di ba? At kapag mayroon ka ganyan, ang last of the flesh, kapag minahal mo ang mundo, hindi ka kontento. Alam mo po, ang ating laman ay walang kontentuhan. Walang kakunti na ating laman. Ang kapag-kontento natin sa Diyos na matagpuan, sa Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah! Sa Espiritu ng Panginoon. Kaya mga kapatid, magpapustos tayo lagi ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Dahil sinabi sa Romans chapter 14, verse 17, for the kingdom of God is not meat and drink, but peace and righteousness and joy through the Holy Ghost. Sa Holy Ghost lamang matagpuan ang kapayapaan, katuwiran, hallelujah, at kasiyahan. Amen? So, alam niyo po, marami po, naalala ko yung usap kami dito. Anak ng pastor, bakit niwalayan mo yung asawa? Kasi ang asawa ko ay hindi na lumalapit sa atin. Bakit kaya? Kaya niwalayan ko, ang gusto ko yung malapit sa akin. Hindi na sila nagtatabi. Hindi ba ang asawa hindi nagtatabi? Hindi sabihin, wala nang pagmamahal sa kanyang asawa. Wala na. Mag-asawa-asawa ka pa, hindi ka na nagmamahal. Kapag wala kang pagmamahal, wala kang pagmamahal sa Diyos. At alam mo po kapag ang tao wala pagmamahal, wala kang pagmamahal sa Diyos yun. Ang Diyos niya ay kanyang sarili. Ang Diyos ay Satanas. Kasanan niya. So, gusto po ng ating Panginoon na manatiling pagmamahal natin sa Diyos, may pagmamahal sa ating kasama, sa ating mga hallelujah sa ating, hallelujah, praise God, kapwa. Amen ba? Amen pala pa ng ating Panginoon dahil ang Diyos ay pagmamahal. Kapag mahal mo ang Diyos, mahal mo yung kapwa. Paano mamahalin ang Diyos? Hindi mo mahal ang yung kapwa. Secret ko, mamahalin ko. Oh. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Yan paalala ko. Kaya marami mo pangalit ang panahonan ngayon dahil wala nang pagmamahal. Opo. Wala nang pagmamahal. Gusto na patayan. Masama yan. Oh. Yun po ang nangyari ngayon. Kasi pag-pray natin sa pray, ay ito po ang halala ngayon eh. Maraming nangyari kaya pag-pray natin sa Panginoon. May nagrarali, ito gusto ko ito sa ganyan. Hindi mo nalalakay natin ganyan. Mapangalan pa na dahil sinusunod ang gusto niya. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Amen. Palamahan ng ating Panginoon. Amen? So, sabi niya sa verse 17, the world pass away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Ang lahat na ito na ating nakita, ating tinatangkilik, ay mawawala ito.
Ang kutsi mo ganda-ganda, milyon, mawala yan. Oh, matutunaw yan. Oh, kakainin ng lupa yan, kakainin ng lindol yan. Oh, di ba? Ang bahay mo, ganun rin. Oh, ang iyong property, ganun rin lang ang iyong mga pera. May kapang masunog, wala. Ubus na. Ay, wala po tayong hallelujah kasi yan sa mundo ito. Wala katiwasay sa mundo ito. Wala kaligtasan sa mundo ito. Ang kaligtasan natin sa Diyos lamang. Hanapin mo ang Diyos habang matagpuan siya. Hanapin mo siya. Hallelujah. Habang, hallelujah, matagpuan mo siya. So, sa ating mga huwag tayong tumigil sa pagpakilala kay Jesus Christ. Hanapin natin ang Diyos. Kilala mo ang Diyos? Opo. Sino ang Diyos mo? Salamat naman sa Panginoon. Kasi kinakailangan si meron Kristo sabi na. Kinakailangan si Kristo Jesus natin Diyos na buhay. Oh, so, ang sabi po, ang babala, ang sabi dyan, sa 1 John chapter 2, verse 18 and 19, ang sabi niya, little children, munti kong mga anak, it is the last time. Ito na ang huling kapanahunan. And as ye have heard that Antichrist shall come, at narinig mo, si Antichrist ay darating. Darating si Antichrist. Ano sabi niyan? Even now, there are many Antichrist. Ngayon nga, marami ng mga Antikristo. Ano ibig sabihin kay Antikristo? Laban kay Kristo. Whereby we know that it is the last time na kung saan na malalaman natin ito ng huling kapanahunan. Sa verse 19, ang sabi niya, when they went out from us, when they went out from us, kung sila ay hindi na manatili sa atin, o hindi na sila manatili, but they were not of us, hindi na sila kasama natin. For if they had been of us, kung sila ay nasa atin, they would know doubt have continued with us. Hindi kataka, hindi kakailangan na magpatuloy sila sa atin. But they went out, nawala na sila. That they might be made manifest that they were not all of us. That they might be manifest that we are not all of us. Ibig sabihin, makikilala talaga ang manatili sa Panginoon. Amen ba talaga? Amen. Ang manatili sa ating ng Jesus. Ang manatili sa Diyos. Kung dati mo siya kasamang simbahan, hindi na. Ibig sabihin, hindi talaga siya sa Diyos. Di ba? Kung iniwalan kayo ng kasama mo, ay hindi ibig sabihin, huwag mo ka magdadamdam, ibig sabihin, hindi para sa iyo. Hindi ba? Dapat natin natin yung Panginoon. Hallelujah. Kaya ang Diyos ay hindi po mga kapatid. Hindi po naninilit. Hindi na may nulit ang Diyos. At ang kaligtasan ay hindi sa pilitan ito. Yes, amen. Ang kailangan lang tayo po ay patuloy pa tayong magsasabi na si Jesus Christ siya ang Diyos at tagapagligtas. Amen. Huwag tayo magsawa, mga kapatid. Alam niyo po kapag tayo magsawa na rin ang Diyos sa atin. Totoo yan. Ang sinabi sa Galatia chapter 6 verse 8, be not weary in well-doing. In due season ye shall reap if we faint not. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong sa ating kapwa, sa pagmamahal. Dahil kung gumawa tayo, hindi tayo mawalan ng saysay, ay gagantipalaan ng Panginoon kung hindi tayo magsawa. Amen ba? Hindi tayo magsawa. Amen? Amen. Yan ang gusto ng Panginoon na hallelujah, na bibigyan tayo ng babala palagi sa salita ng Panginoon. Kaya tayo magtitipon dito, lagi tayong pinaalalahan ng salita ng Panginoon. Sabi ng iba, ang gamot sa tao nakakalimot, ano? Dos por dos? Wala, mali. Ang gamot sa tao nakakalimot, palalahanan, di ba? Para din natin Panginoon. Amen? Hallelujah! Oh. Praise God! So, salamat sa Panginoon, pinalalahanan ka ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, narito ka ngayon.
kapag hindi mo pa natanggap Jesus Christ, kaibigan, tanggapin mo na. Tanggapin Kapag mo hindi na. ka pa nabautismo kay Jesus Christ, tanggapin mo na. Para maugasan ang iyong kasalanan, mapatawad ang iyong kasalanan, at gumaling po tayo. Another na babala, ang sabi sa Revelation chapter 14 verse 9 and 10. Ito ay babala na sinasabi, "And the third angel followed him." Ang pangatlong anghel na sumusunod sa kanya saying, with a loud voice at matinig at malakas na boses, "If any man worship the beast," ang mga tao na sumasamba sa halimaw, and his image sa kanyang larawan, and receive his mark in his forehead or in his hand. Sa mga nagbabala, ito mapangalit na panahon na si Satanas ay aalukin ka na kailangan ka magpatatak. Kinakailangan ka magpatatak. Kinakailangan ka magpamarka. Kinakailangan ka ng marka. So, hindi ka takataka na tuwang-tuwa ang tao, malagyan sila ng marka, ng tato. May tato sa liig. May tato dito sa paa. Kung saan na tato. Pambabae ka Di ba? May tato sa mukha. Kuha ka may tato. Pati hindi na, may tato. Gusto niya, ay, nagawa naman yung mga tao na yan na pati hindi lalagyan ng tato. Oh. Kung hindi sa po, lalagyan pa ng ariyo sa takang dila. Yan talaga ang, kaya nga kamunduhan ganyan. So, ang sabi ng salita ng Panginoon, bababala ang sinumang tatanggap sa kanyang tatak ng halimaw sa kanilang noo. Bakit po? Bakit binabala ito ng salita ng Panginoon? Ay, hindi naman nangyayari. Bakit na ba yan? Hindi naman totoo yan. Hindi totoo. Nangyayari na nga eh. Bakit? Hindi ba? Karamihan ngayon, mayroon na mga tato. Hindi lang tato. Mayroon na silang chip sa kanilang kamay para daw hindi mo nadadali ng pera mo. Dahil nandun na sa chip. Microchip. Di ba? Yan po ang nakahula sa mga nakasulatan. Ngayon kapag mayroon ka dyan, ang sabi dyan, verse 10, "The same shall drink of the wine of the wrath of God." Kapariyo na iinom sa alak ng buhok ng Diyos, which pour out without mixture into the cup of His indignation. Ibubuhos ng Panginoon na walang halo sa kupa ng pagkapuutan. "And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angel and in the presence of the Lamb." So, ang tumanggap sa kanyang tatak, sa kanyang tato ng halimaw ay paparusahan ng Diyos araw at gabi. Ito torment ng Panginoon, paparusahan araw sa apoy at asok. Yan ang brimstone. Ang asok pinayan ay sa harapan ng ordin, sa harapan ng anilang Panginoon. Kaya ibabangala. Sinasabi, convenient yan. Hindi convenient yan. Magiging human robot. Alam niyo po, ang mga may tato, ang mga mayroong microchip, kapag i-activate niyan, magiging robot ng tao. Dahil kontrolado ka na ni Satanas ng halimaw. So, gusto po ng Panginoon ay babala po sa atin na hindi po tayo naglilingkod sa comfortable. Kaya kailangan maglilingkod tayo sa Panginoon. Ano mang nangyayari? Hindi ba pala na din ng Panginoon? Ano mang mangyayari maglilingkod sa Panginoon? Kaya nga, kapag kinasal ka, you will live for bitter and for worse. Ano ibig sabihin? Mahalin mo siya. Paglilingkuran mo siya sa hirap at sa ginawa. Sabi, huwag na lang. Huwag sa hirap. Gusto ginawa lang. Huwag sa ayaw ko ng kapaitan. Gusto ko yung kasapan lang. Ay, gusto ng Panginoon
mo sunod ang panata ng Panginoon, kapag dumating ang kahirapan, ang kapaitan, lalayas ka na. Papalayatin ka. Kaya nga, yan ang kapanganiban ngayon. Gusto mo ng ating Panginoon. Hallelujah! Ano bang mangyari sa mundong ito? Nakahanda po tayo. Pinakailangan man, hallelujah! Na sa hirap at sa ginawa, manatili ka pa rin sa Panginoon. Manalangin ka pa rin sa Panginoon. Tumawag pa rin sa Panginoon. Sasabahin mo pa rin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi ba sinabi nga na ano? Sinabi ni Job na, though I slay me, I will serve him. Kahit mapatayin ako, maglingkod pa rin ako sa iyo. Kaya sinabi ni Sabat Misa kanabinig ko, alam ko, magliligtas ako ng Diyos namin. Sahod na yan. Wala yung sabi, kung hindi ako magliligtas ng Diyos namin, sahod na hindi pa rin kami sasamba sa revolto na yan. Ayaw ko rin natin ang Panginoon, hallelujah. Ibig sabihin, hallelujah, determinado ka na maglilingkod sa ating Panginoon. Ko rin natin ang ating Panginoon, hallelujah. God still, hallelujah, able to save us. Ang Diyos pa rin ay patuloy magliligtas sa atin kung determinado po tayo sa Panginoon. So, ang bawat isa sa atin dito, I hope na determinado po tayo sa Panginoon. Itong kapanganiban sa huling kapanahonan nito, maging handa po tayo. May makain man wala, may pera man at may walang pera, may bahay man na walang bahay, may kotse man walang kotse, kaya kailangan maglingkod ka pa rin sa Panginoon. Ba? Amen? Kaya mo dyan ang lingkod. Wala sila kotse. Ako may kotse dito doon. Bibigyan ako ni Satan. Alam mo, Satanas, magbigay ng kotse sa iyo. Mabigay sa iyo ng ng bahay. Mabigay sa iyo ng pera. Kapag yan ang pangarap mo sa buhay ng kasalanan sa mundong ito, ibigay sa iyo sa Satanas. Yan ang alam. Yun ito po mga kapatid. Nakasapanganigan tayo. Kaya, kailangan maging aware po tayo sa mga salita ito. Amen. Amen. Pahakalakan natin. Maging handa po tayo. Maging mabala ito sa bawat isa. So, sinabi po sa Romans chapter 1 verse 28, and even as they did not like to retain God and their knowledge. Ayaw na nilang manatili sa Diyos sa kanilang kaalaman. Dahil may iay na kanilang utang eh. Hindi na sila manatili sa Diyos. Ang sabi dyan, and God gave them over a reprobate mind to do those things which are not convenient. Ibig sabihin, kapag ang taong robot na, may AI na, hindi na siya nasiyahan sa kanyang ginagawa. So, dahil hindi siya nasiyahan, hinayaan na pala sila ng Diyos sa paggawa ng katiwalian. Alam niyo po, kapag hindi ka na nasiyahan at hindi ka nalilingkod sa Diyos, nandiyan na ang spirit of reprobate mind. Ang ating kaisipan, kukontrolin po ni Satanas. Hello? Titingnan mo ngayon, titingnan mo ang kabataan ngayon, nakatuon sila sa gadget ngayon. Ayaw ko masipang, hindi mo ako bibigyan ng cellphone. Cellphone yan. Hindi ako masipa dyan. Hindi ako magpatuloy mag-aaral kapag hindi mo ako bigyan ng cellphone. Sa gadget na sila lahat. Narinig ako din sa namin na ayaw siya mong simba kasi wala doon siya cellphone. Ayaw sa mga araw kasi wala. Dinadjust na ang gadget sa mundo nito. Yan sinasabi na reprobate mind. Perilous time na panganib ang panahon. Kaya nga, kapag panganib ang panahon, huwag natin isang ayunan. Amen? Kalipalapan na rin ang ating Panginoon. Hallelujah. Huwag natin isang ayunan ang gawa ng mundo. So, gusto ni Satanas na hawakan ang ating mga pag-iisip. Kukontrolin ang iyong pag-iisip dahil po sa mga inimbento ni Antichrist. Kung ang anak mo na walang gana magsamba dahil gusto niya siya, hindi mo siya siya ano. Sa loob ng samba, nandun, kahit isa samba, ay naglaro. Hello? Alam niyo po, kapag nagsamba tayo na hindi tayo mapuso sa Holy Spirit, may dahilan. May dahilan. Kinakailangan magsamba tayo, sabi, Lord, puspusin mo ako na yung Espiritu Santo po, Panginoon, upang masiyahan, mabago ang aking pag-iisip po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah.
Oh, ito, ay gusto niya nanalangin sa Panginoon. Praise God. Namunin na siya nag-pray sa Panginoon. So, ang sinabi po sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves. Siyasatin nyo ang inyong sarili, whether it be in faith. Siyasatin natin ang ating sarili kung nasa pananampalataya tayo. Prove your own selves. Patunayan nyo ang inyong sarili. Know ye not your own. O kung kayo na sa inyong sarili, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobate. Except ye be reprobate. Anong ibig sabihin ng reprobate? Na liba na yung mga, liba na yung itinakwil. Ang mga reprobate, itinakwil, wala nang pagmamahal. Wala nang gana manalangin. Wala nang gana magsamba. Wala nang gana makinig na salita ng Panginoon. Wala nang gana sumunod sa salita ng Panginoon. Wala nang gana ituwid na siya ay gusto na siya masunod. Na wala sa prinsipyo niya ang pagsunod. Yan ang mga taong reprobate. Yan ang mga taong mga Philistine. Dahil ayaw sumunod, itinakwil na yan ang mga salita ng Panginoon. Dahil gusto po na niya masunod ang kanyang sarili. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, ang sabi po, ang salita ng Panginoon sa Revelation chapter 3 verse 16, do not be lukewarm. Huwag kang manglalamig. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang manglalamig sa pagmamahal sa Diyos. Amen ba? Kapag naglalamig ka sa pagmamahal sa Diyos, nasa panganib ka ang buhay mo. Nasa pangalit ang buhay mo kapag maglalamig ka sa paglilingkod sa Panginoon. So, sinabi sa Revelation 3 verse 16, so then because thou art lukewarm, dahil dito ikaw ay malahinga, neither cold nor hot, hindi ka namang malamig, hindi ka namang mainit, I will spew thee out of my mouth. Isusuka kita mula sa ating bibig. Ibig sabihin, hindi tatanggapin ng Panginoon ang lukewarm. Ibig sabihin malahinig na, hindi ka naman mainit, hindi ka naman malamig. Ang ibig sabihin ng hindi mainit, hindi malamig, tinutukoy kung minsan gusto magsimba, kung minsan hindi, kung gusto niya manalangin, kung minsan hindi. Kung gusto niya makinig, kung minsan hindi. Kung gusto niya kumain, kung minsan ayaw kumain. Yan ang mga lahininga. Ang gusto ko ng Panginoon, kahit wala kang gana, patuloy ka pa rin. Ayan ba? Kahit hindi mo naramdaman, patuloy ka pa rin. Hallelujah! Ayan ba? Consistent ka! Ayan. Alam po, hindi tayo nabubuhay sa ating kung naramdaman. If you are living all the feeling, hindi gano'n. Ang pananampalataya, hindi po na, hindi ko pa naramdaman ako gumaling. Hindi ko naramdaman na po sa Espiritu ng Panginoon. Kapag ang ganyan ori yan ay malahininga. Ang tao may pananampalataya, manaramdaman mo na ay wala. Naniniwala ka na may Diyos. Naniniwala ka may milagro. Naniniwala ka may kapangyarihan ng Diyos. Naniniwala ka may kagalingan ng salita ng Diyos. Yan po. So, ang huling mga salita ng Panginoon na babala sa mga naglalamig, ang sinabi niya sa Revelation chapter 2 verse 4 and 5, mahuling talata. Nevertheless, I have somewhat against thee. Sa ganun naman mayroon akong laban sa iyo, because thou hast left thy first love. Dahil iniwan mo na ang una mong pag-ibig. Kaya mayroong pusong mayroon nilagay ng pusong larawan dyan. Ano sinabi dyan? Ang kataga, remember, therefore, from whence thou art fallen. Alalahanin mo kung saan kang nanglalamig, kung saan ka nalaglag, kung saan ka natisod, kung saan ka nabagsak. Ang
pagsisisihan mo, kaibigan. And do the first works. Gagawin mo ang unang bagay pagawa sa iyo, or else I will come unto thee quickly. Liban ako ay darating sa iyo. Hallelujah. Darating ang Panginoon. Kapag darating ang Panginoon, ang babala niya, and I will remove the candlestick out of his place, except thou repent. Alisin ng Panginoon ang kandilerong ilawan sa iyo, at ikaw ay mamatay. Ibig sabihin, ang buhay natin ay isang kandileryo, isang kandila. Sabi sa Proverbs chapter 20, verse 28, the spirit of man is a candle of God. So, kandil yan sa ating Panginoon. Kandilero ng Panginoon. So, hiniling ko po tayo lahat. At sabihin natin sa Panginoon, ibalik mo ang aking unang pagmamahal sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang unang kong ginagawa noon, ibalik ko po, Panginoon. Kung ikaw unang mapagmahal, lagi kang maaga, maging maaga ka sa sunod. Kung ikaw ay laging nagpatutuo, lagi kang maawit sa payo, mag-awit ka. Kung lagi ka nangaral sa pagkakain. Kung nagbababustudy ka, magbababustudy ka. Kung ikaw ay nagpe-pray ng unang kapanahon, narugdo ka, magpe-pray ka sa Panginoon. Hallelujah. Ang bawat isa ay bigay natin ang ating unang pagmamahal sa Panginoon. Hallelujah! Remember your first love to the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Mapanganib ang kapanahonan ngayon. Kung hindi ka magsisisi, alisin na ng Panginoon ang buhay mo. Ang ilawan mo. Salamat sa Panginoon, may ilaw ka pa. Salamat sa Panginoon, may hininga ka pa. Salamat sa Panginoon. Hallelujah! Mayroon ka. Hallelujah! Diyos na papaalala sa iyo. Mayroong pastor na papaalala sa iyo. Ayos sa kalamalaya sa kilaya sa iyo. Salamat sa Panginoon. Hallelujah! Na ikaw narito upang ikaw, hallelujah, pala ng Panginoon. Huwag mong tanggapin ang tatak ni Satanas, ang iay ni Satanas, ang marka ni Satanas. Tanggapin mo, hallelujah, ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Sabihin mo, Lord, narito po ako, patawarin mo ako, Panginoon, Lord. Gagawin ko na ang unang pagmamahal sa iyo. Ipatutuo kita, ipapangal kita, ipagsabi kita po, Panginoon, ang kabutihan mo. Ayos ka. Ayos ka. Hindi kita ikakaya po, Panginoon, kung una nakaraan. Ang una nakaraan, Panginoon, sa aming buhay. Na dinanap ko, Panginoon, dinanap namin, Panginoon, Lord. Ibalik mo ang aming pagmamahal sa iyo. Ibalik mo ang alam po, Panginoon, sa bawat isa. Puspusin mo na ngayong Espiritu Santo at po yung bawat isa po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming namatay sa lindol, maraming namatay sa sunog, maraming namatay sa baha, maraming namatay sa mga COVID-19 coronavirus. Mayroon pa mga darating mga pisit, mga salat, mga lindol. Ngunit po, Ama, hallelujah. Naririto po kami, Panginoon, patawarin mo kami. Pagsisiyan namin ang mga kasalanan, hallelujah, kami nagawa sa iyo po, Panginoon. Ang puso namin matigas ay mga palitan mo, ang pusong masunurin sa iyo po, Panginoon. Ay, sa kalamalaya sa kiyaya sa iyo. Ay, sa kalamalaya sa kiyaya. Ang puso po, Panginoon, Lord, mayabang. Palitan ng pusong masunurin, Panginoon, Lord, ang pagpakababa sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong himala. Salamat sa iyong pagpagaling, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ay, sa kalamalaya sa iyo. Salamat na binigyan mo kami ng bahay. Salamat bigyan mo, Panginoon, kami ng asawa at mamahal, Panginoon. Salamat po sa mga anak. Salamat po, mayroon kami pakain. May pera pa yung magastos. Salamat po, Panginoon, Lord, sa kagaling kalakasan. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Maraming ang Panginoon ng iyong pagmamahal, Panginoon, sa iyo, God, Lord. Hallelujah. Amon, hallelujah. Hallelujah. Pray to God. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Hallelujah. Huwag mong ikakaya. Huwag ka makatubili na lumapit sa Panginoon. No one can save us except Jesus Christ. Ayos sa hallelujah, 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 hallelujah. You are coming very soon, O God, Lord. I pray, Panginoon, Lord,
I pray, Panginoon, itong nanay nito, Panginoon, gamitin mo siya. Lord, pastor, sa iyong salita, salamat sa hallelujah, Panginoon, ano man po sa siko, gamitin mo, Panginoon. Si Esther, Panginoon, Lord, hallelujah, bibi po, Panginoon, Lord. Gamitin mo po, Panginoon, Lord, hallelujah, senior, Panginoon, gamitin sa Esther, Panginoon, sa kanyang mga anak, Panginoon, Lord. Ito, Panginoon, si Julito po, Panginoon, Lord, kung siya magkapastoran po, Panginoon, Lord. Sa lugar na pagkalog sa kanya, gamitin mo siya sa kalawalatian, Panginoon, Lord. In Jesus' name. Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Tawag ka ng manggagawa po, Panginoon. Hallelujah. The harvest is plenty, but the laborers are few. Pray for the laborer of the harvest that He will send forth laborer into His harvest. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. 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 Amen and amen. Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord to God, amen and amen. Bless mo po, Panginoon Lord. Gamitin mo, Panginoon, sa Romel, maging, hallelujah, mga ngaral sa mga salita. Pagalingin mo siya, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, pagalingin mo, Panginoon, bawat isa. Pagalingin mo, Panginoon Lord, hallelujah, bawat isa po, Panginoon Lord. Ibalik nila ang kailang pagmamahal sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Gamitin mo, Panginoon, mga yun nito po, Panginoon, sa kalawalatian po, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, you are there, Panginoon. You are there, Panginoon. You are coming very soon, Panginoon. Lord, hallelujah. Sige, huwag ka magatabili. In the name of Jesus. Pray, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Bless the po, Panginoon, Lord. Puspusin niyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Puspusin niyo po, Panginoon, yung Espiritu Santo po, Panginoon, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Sa nunay, Panginoon, puspusin ng Holy Spirit po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Si Remart po, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ganunin po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Si Balcon po, Panginoon, puspusin ng Holy Ghost, Panginoon, Lord. Hallelujah. Sa kante, Panginoon. Hallelujah po, Panginoon. Mapangyarihan po yung mga salita, Panginoon, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.